we are very much proud and honored to have the EMB chairman and the current head of ICDRRMO, Ma'am Armaine Aloro. When Mayor Xiao ran for councilor 2010, so when he won last 2010, nindot lang kay itong iyang approach sa ako. Kay di ko malimot atong iyang gisulti sa ako nga ang atong buhaton animian makatabang og daghan tawo sa Iligan. With the trust of Mayor, no? Ato at first ma'am, pagtawag niya sa imo, wala ba yung mga doubts at in the first place, bagay ba ko ani? This is a very challenging office kay you serve dili lang tanan medical, you also need to capacitate. I mean, you have to understand the nature of being prepared and being resilient. Dako kay natong pasigarbo ba nga we are secured. Si Mayor siya, as much as possible, kung pwede, everybody is safe. Everybody is safe. Yes. This is Kuya John of One Our Talk proclaiming na tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang. God bless you. Yes, good morning everyone. Welcome to One Our Talk. This podcast is about people of inspiration. And as we always say in this platform, natay mga different stories from different successful people in their own field. And today we are very much proud and honored to have the EMB chairman and the current head of ICDRRMO, the Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Ma'am Armaine Aloro. Praise God, Ma'am Armaine, Armian, di ba? IE. Pero ang uban kay may main nila, no? Yes. Pero it's supposed to be Armian. Yes. So sa ato apang nastorya kani atong bisita karon daghan pay gipang-agian. Daghan agian especially kaning iyang pagka-community servant. Ma'am Armian, ipaila-ila na to kadyot imong kaugalingon. Talk to the audience and then we'll proceed accordingly. Okay, mayong buntag sa tanan. Ako day si Armian. Every time I introduce myself, ginaspell na ko kung ngalan para makorek nila. So I always say I am Armien, spelled as Armien. Aloro. I'm from Iligan. My father is Ilonggo and my mother is really a native of Iligan. Iliganon yun? Yes, Iliganon yun. Diri na ko na tao, diri na po ko nagdako, no? Siguro I'm simple lang kay ko. I'm a simple Armian lang. Thank you. That simple yun kaayo si Ma'am Armian, magsugod ta sa imuhang childhood and sa imuhang mga kaniadto kag-eskwela. Ma'am, importante kay nga ma-build up nato na nga sugod nga asa ni Iliganon nag-eskwela gyud ka sa mga diri gyud ka sa Iligan nagta. Yes. Ma'am, tell us more about your education. I started my first elementary at North Central School, grade 1 to 4. Then pagka grade 5 kaysa una ang Lasal, walay grade 1 to 4. So, pagka grade 5, padulong na sa high school, sa Lasal na din me. Okay. And then, nag-eskwela ko sa MSU IT, wherein I graduate in Bachelor of Science in Education. Major in Mathematics, okay. Nag-masteral po ko og Science Education, major in Mathematics. Yeah, eventually, after a few times nga nagtrabaho na ko, it came to a point nga na-realize na ko, dili day ko teacher.
Social worker day ko. So, nag-pursue na po kog Master of Science in Social Work sa USPF Cebu and i-graduate ko last October 2018. Okay. Yes. As supposedly, ma'am, you're a teacher. Pero Yes. nag-teach di ka. Nag-teach gid ko. Tell us more about your teacher years. My teacher years, very challenging. Wala gyud ko na. Naglisod ko sa akong time nga nagtudlo ko kay it needs more patience to deal with your students. And sometimes ang imo bitaw gi-expect from your students di bitaw nimo makuha. So then ang imong effort to prepare for the lesson, to prepare dili nimo makita ang interest sa mga bata, sa imong mga estudyante. Frustrating kayo ba? Frustrating yun. So, na-realize na ko, dili day ko teacher. Okay. So, niundang ko. Uh-huh. So, nagtrabaho ko sa IIT. I became an office staff at the same time researcher. Researcher. Yes. So, it started with a researcher. Yes. And ma'am, na-mention mo ganina nga personal gyud ka gi-pick. And kinsa man nga person ang nagkuha nimo into the government. Yeah. Kana ma'am. When Mayor Xiao ran for councilor, Aha. first time siya ni run for councilor, 2010. Nagtabang mi sa iya, amigo naman gud mi daan na niya. So, when he won last 2010, iya kong gi-invite nga sa iyang office nga ako mo'y mag-chief of staff sa iya ha. Na-realize na ko, permanent naman ko sa IT. Pero I was thinking nga, bitaw no, nindot lang ka itong iyang approach sa ako. Kay di ko malimot atong iyang gisulti sa ako nga ang atong buhaton animian makatabang og daghan tawo sa iligan. Bang na bullseye ko. So ni-resign ko sa IT, nagtrabaho ko sa iya. Wow. Yes. Tungod atong to help many people. Yes. Pero ma'am, daghay tawo ignon adto, dili to mabulsay sa ilaha. Pero nganong nabulsay man sa imo? Dugkay na gyud kay kong gapangandoy nga mo ambot siguro sa ko alang siguro no. Nga ganahan kay kong mutabang ba sa una pagid na. Naagid sa imuhan. Oo. Pero ano lang to siya, biglang niabot lang. Ana bitaw. So, that's it. Ma'am, kato manggod nagpamatuod to nga naagid kay heart of a servant, no? You may imong itanggi pero medyo kiwatan pa paminawon Yeah, pero medyo kaya. pero kami manggod nga naa sa gawas, maka-assess mi ba nga sa ako pang naingon dili tanan ma-struck atong gingon ni Mayor because not all have the heart of a servant. Pero having this heart of a servant, nag-serve ka as chief of staff. Sugdan na to sa chief of staff from a teacher, okay, from a researcher to a teacher. Oh no, teacher ang una. And then you became a researcher. And now a chief of staff. So, how was the transition? Actually, medyo dili siya ma-define. But then, because of a common principle, wala kay ko maglisod. Kay, during that time na ni Ran si Mayor, pagka-councilor, na-build naman gud namo ang iyang agenda for sa iyahang pagka-councilor. So, wala kaayo, wala kay ko nag-adjust. Ang ako lang is the atmosphere of adjusting sa academ ug sa local government. Lahi manggod, lahi siyang dynamics. And being a chief of staff, what does it mean? Kanang ikaw ang murag second in command? Is that it? Not really. Na-set up man namong office. So, na yung mga in charge sa finance, no? Nag-oversee lang ko. And then, ako po ang gatrabaho sa iyang mga ordinance, sa iyang mga researcher po ko at that time. Di ba, no? Ako nagtrabaho Jack of all trades ka to. Yes, ordinance, sa iyang mga resolutions, sa iyang mga public hearings, ana. Pero ironic kayo, imong kurso mathematics. Yeah, pero everything can be learned with experience. Yes. And of course, di ba, tell us more atong nag-educate na ka sa atong sa social na development katong imuhang, di ba, gipahatagan ka education ni nag-masters ka. Nag-masters ko. So, about Social work. social work. So, importante kaayo na nga mo inline sad sa imong current work karon. Yes. So, tell us more about those. Actually, ang pag-masters nako sa social work, dili man gud lang siya nga social work lang siya in details, no. It involves community development,
it involves also understanding people with different characteristics and understanding people with kanang lahi o personalities. Yes. So, makita nimo nga by nature, a social worker serves with empathy. So when you serve with empathy, regardless kung unsay characteristics or unsay personality sa tao, Wow. imo gid na siyang makakita ka og unsay maayong approach unsaon pag serve sa tao. Wow. And also, ma'am, naapod good na sa imong rooted sa imong value. Kay naiuban mas pag sa eskwela nila ana, if they don't have that empathy, dili gid na mo bagay sa ilang posisyon. Maybe siguro pero dili ko. But in your end, mang good ma'am, sa sugod pa lang daan, you already have that heart of a servant. And then kani with the trust of mayor, no? Ato at first ma'am, pagtawag niya sa imo, wala ba yung mga doubts at in the first place nga, bagay ba ko ani? Actually, dugay ko naka-decide. Lagi pangutana, nagkuan gyud ka Lord, sa pan Lord. Oh, yes. Oo. Ni-sink in raman po siya. Lagi. Dugay magit ang pangsiki. Wisdom to sa Ginoo ma'am. Mo tinihunghong sa imo mga kani Amen. Mao ni ang para nimo ana. And it turned out ma'am nga ang imuhang pag-resign as a teacher, mao gid to ang next step nimo kay until now you are a social worker. Yes. No, since then katong sa council days pa ni mayor until now na congressman na lang siya and now karon no mayor na, you are still in the position. Ma'am, suriyahin daw mi sa mga different position you've been through along the mayor siya nga sa imuhang pagkuyog-kuyog kaniya. Sa iyang pagka-counselor, Chief of Staff. Chief of Staff. At the same time, ako po itong nagahimo siyang mga ordinances. And then, pagka-congressman niya, nag-assist lang ko na himo kong political Researcher. officer for that. At reading. Mura na po kong mga researcher, no? So, and then, pagka-mayor niya, gipangutana ko niya kung unsay akong gusto nga posisyon. So, unsa nga gusto ka mag CSWD ko dili lang ko kay dili nga nako pwede biyaan di lang ko sa imong office so gihimo ko niyang executive assistant. Yes, and then wala may CSWD officer so gi-designate ko niya as OIC sa CSWD office. So na plansya na kuan ako ang CS until such time nakakuha na ta og CSWD officer in the name of Miss Evelyn Madrio. Ni balik na ko sa office sa mayor. Okay. And then igo lang ko nakalingkod kadali gi-designate na pud ko niya as OIC sa DRRM office. Okay. Until such time nga na appoint na gyud ko as the official Head. local DRRM officer 4. So Okay. Ma'am, what's the difference between an executive assistant and a chief of staff? Dili ba mag-collide ang responsibilities? Dili man. Okay. Ang executive officer, yung kag executive assistant, naalang ka sa office ni mayor. Okay. But then, kung yung kag chief of staff, you handle some of the other matters with the mayor. Okay, si Sir Vernie Padilla. Yes. Chief of staff. Yes. Ikaw, executive assistant. Executive assistant lang ko. Until now? No, ako na ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 4. Na-appoint na ko sa position. Wow, praise God. Balik ka to siya, executive sa first term. Yes. So, karon the new term, Sa first term, na-appoint na ko. na-appoint na ka po. Last September 2024, I think. Balimurag sa last. Yes, Okay, yes. so na-appoint na ka as Officer 4. So, kaning imuhang department ron, ma'am, about this disaster risk and risk reduction and management office. Tell us more about this department. Nga medyo dako man ning responsibility. Ano Dako. padpad man ka diri? Actually, dako yung kaayo. O sa pangalan lang daan? Ang imong imagine, this is a very challenging office kay you serve dili lang tanan medical tanan respond din emergency dayon at the same time you also need to capacitate. I mean, you have to understand the nature of being prepared and being resilient kay nabiya tay sad experience with Sendong. Yes, of course. And that time dili gyud prepared ang iligan. Right now, gina-establish na gyud nato ang office, ang DRRM into a very effective and punctual office. Yes.
efficient siya. Then, the same time, preparing the community to be resilient. Dili kaya lang sa DRR ang Kailangan pag-respond. participation. So, kinahanglan natong participation sa local community. Of course, yes. So, we have conducted training kasi it's hard. Ang challenge namo is, it's hard kanang makig-istorya ka sa mga tao wherein you don't speak the same language. Uno, kay lahi mapulis mga Dahil, kabutiran. so you have to orient them nga, okay, ingon ani, kinsa man gyud ang unang responder pag abot og kalamidad. Ang local community biya. So you have to capacitate them. Dabi gyud inyo information campaign Information sa mga campaign, local nga capacity building, Yes. and right now kay nakakuan naman mi sa community ang mga young leaders na pod, ang mga youth na pod ang gusto na mo i-capacitate kay dako kaayong scope. And then imagine tan-awon pod nato ang capacity sa local government. Makaya ba nato ang pag-respond pag-abot og kanang mga equipments. Vague kanang broad kay siya. Yes, ma'am. Praise God kay na ako sa posisyon karon nga mahalagan bitaw og kanang opportunity nga isa sa mga head ani nga department wherein ato pag yung bata nako ni nga pangutana, especially kani na yung mga sunog, ma'am ba? Ngano ang iligan sa una or di ko ka sure kung karon magpatabang pa man ta sa NAC or Cagayan sa kanang dili ta kapatay og sunog. Di ba nato yung mga times nga mura Yes. bitaw dili nato kaya daw manawag pataglaing municipality or kuan? Actually, it Ano to? depends on it depends Sa on kadako sa sunog. Like for example, katong dakong sunog sa last year or the other year, na dakong sunog sa Tambakan, I think. Tambakan, I don't know, no, di ko ka-recall na 12 ka fire truck ang niresponde kay niabot siya third alarm. So, pila raman ang fire truck sa Iligan. Okay. So, manawag na taglinamon. Okay. manawag Depende na sa kadakon. Depende na siya sa kadako sa sunog. Pero as far as kanang isa ka prepared na city, you think in your evaluation we have enough or you need more? We need more. Okay. We need more. Sa disaster manggod, man-made or natural, wala gitawag nga enough. I got it. Yes. Kay Depende gina sa dili man ta kahibalo ang extent of damage or ang extent of effect sa ato ang disaster. Yes. So there is no such thing as enough when it comes to responding to disaster. Kay dili kita kahibalo unsa kadako ang moabot. So that's why ang ato lang ani capacitation ang mga tao Ma-orient sila. ma-orient Kabalo lang sa sila. buhaton. Bahala na og ang infra mahurot basta zero casualty, because in responding to any disaster, our main objective is zero casualty. lives matter gid. Lives matter. Kay kung ang balay masunog, pwede mamanato na mapatukod og balik. Yes, exactly. Pero kung kinabuhi na gid ang mawala, di naman na mabalik. Pero don't get us wrong nga, as much as possible i-save gyapon na. Pero Yes. priority na to. Priority gyud na ang kinabuhi. Pero di pasabot ka pasagdaan lang na inyong property. Ano? Apil gyapon na. Pero Number one priority is is kinabuhi gyud. Kinabuhi, and then And the rest na rin. the rest will follow. Yes, ma'am. And also, ma'am, dako kay improvement from kana bitong mga responder nato, mga emergency. You were the mind behind that kanang mga bag-o nato nga facilities ron. Yes. Kusog ra ba kay managan din. Fully equipped na gyud ta, ma'am. Yes. Mura na tag Cagayan, malipay ka magtan-aw ba nga naata na. So ma'am, tell us more nga pila na ka unit. Where did you kana bitong come up with the idea? Isa atong gi-model ana. Paglingkod nako, tulo pa lang ang atong rescue vehicle. Dayon nakita nako nga luoy kaayo ang atong mga kauban nga iliganon nga mangayo og tabang dili dayon marespondihan. Oo. So, ang success actually ani tanan tungod ni Mayor Xiao. Wow. Iyang nisuporta gid siya sa among gihatag sa iya nga programa nga kinahanglan gyud dumopalit gyud ta og mga rescue vehicle kay 44 biya ni ka barangay. Gani, no? Nya daghan ang population. So si Mayor siya wala gid siya nagduha-duha og ingon nga sige miyan unsa man ni. So until such time karon we have unom man siguro ka pito ka rescue vehicle nga DOH standard, and then naatay gitawag og mga PTV No? nga
siguro 5, basta 3C na tanan ang atong. Pero maka-proud kayo, ma'am, kay kanang advance kayo ang atong. Imagine nimo ma-admit sa City Hospital. Dayon mugawas. Sa una kung mugawas, mangitag sa kenan mugasto. Yes. Ang uban sikad. Oo. So karon mugawas og City Hospital going home. Manawag sa DRR atong serbisyohan. Ma'am. Ihatod sa ilang balay. And I also personally want to commend. Nakatry gid mi og tawag. We had a camp last time, mga 3 years ago. Ang response time ninyo, ma'am, grabe gyud kapaspas. Yes. No, appeal gyud na sa inyong standards, no? Kay unsaon ang kagwapo sa equipment kung dili maka-respond at kanang sa sakto nga oras, di ba? Masayang lang. Munang, ma'am, credits to you and to your people kay Also to Mayor. of course, to Mayor nga. To Grabe Mayor si siya. Mayor nga nag-support ani. Yes. Kay kung wala ang support ni Mayor, wala ang tanan. Wala gyud ning tanan. Tama na nis papel. Tinuod na. Di ba? Kung wala gyud pud si Mayor. Oo. Kay advocate man pud si Mayor on resiliency. Yes. Kay si Mayor, for all you know, siya ang unang chairman sa Committee on DRRM and Climate Change Adaptation. Panahon sa second term niya pagkakonsehal. Dugay na. Yes, dugay na. Kay during time of Sendong, nakita niya ang effect sa Sendong sa Iligan kay siya ang chairman sa Evacuation Camp Committee. So nakita niya ang epekto ba. Yes. So nahimo na niyang advocate na until na ano siya. Antud karon ni dala-dala gyud. Oh, yang ginang Supportive gyud siya. Supportive gyud siya kayo. And speaking of which, ma'am, sa mga projects ninyo, appeal to sa inyo hatong mga community, katong itong mga dagko kay nga CCTV karon nga. Yes. Ma'am, makita maguguan time kay murag na feature na siya sa page ninyo sa LGU. And then isa ka kani bitong lumulupyo ani atong syudad. Dako kay natong pasigarbo ba nga we are secured. Especially nga naatay mga equipment wherein ma-locate na nato ang mga key. Kato bitong mga importante kay nga areas nga naa nagi kanang CCTV. Ma'am, tell us more about that project. Nga mura bitong angay gid nato nang ipasigarbo sa atong mga katawhan. Gikan gyapon na ni Mayor. Yes, of Na, course. Iya ginang Si Mayor manggod tay kikay siya nga person. Kung pwede makita niya siyang cellphone. Oh, okay. No. So, nangita mig pamaagi unsaon sa una magud kung kusog kayong ulan magpadagan mi og sakyanan dito sa bridge sa Suba. Picturan ay makita karon dili na. Ano ni na? Kay na may CCTV dapit sa Suba. Oo. So ma-monitor na namo diya pa lang sa communication center or sa command center. Makita na namo kung nagtaas ang tubig or wala. So kung magtaas ang tubig, automatic makagama din mi o makahimo din mi plan unsaon pag unsay maayong respond nga pamaagi no. So gikan gina sa iya nga unsay maayong buhaton. So nag-start gid mi procurement sa CCTV para May command center, no? Oo, nasa command center. Ako kaayo to nga mga makita And gyud then na. the rest, ni sunod na lang dahil enhancement na dayon. Okay. Nagsugod to, ma'am. What year to? Pandemic ba to? No. Sa ako ana nga time, I see. 2023. Okay. So dito na to na-realize Ano, dito. 2024 pala. Okay. So kato karon fully functioning na gid na. February 2023. Yes. Okay, so far, ma'am, sa makita na to, 2023. Started. boundary yun na, ma'am, from Dalipuga to Buruon, end to end. Yes. Ang atong main highway. Yes. Napunta sa C3 pero kulang na lang ang power up. Pero Sakto, ma'am, no, ang C3 kay dira escape route permitted diha. napunta din ha, ang power up na lang, ang kuryente na lang. Pero Pero you're working on it. You're working. We're working on it. Ma'am, ang nakakatawanan man gud ani kay sa una si RJ ba magstorya man siya na kabisita daw siya dito and then nakaingon siya ba nga kuya dito bitaw sa command center as in klaro gid daw kay imong naong diha dili na basta-basta. The best thing about this kaning ato ang government karon, ma'am, local government, is that wala gyud alang-alanga ang mga gamit. Ma'am, I am also in the tech industry. I know this equipments and all, and makaingon gyud ka, ma'am, ba nga kanang ma-proud ka ba nga pwede man good, no, as kanang di ba as other cities would do nga kani ako lang ni ani kay kani nga budget na pero kang mayor and also in your leadership ba nga kung mahimo all out na nato. Mo po na. Oo, kay kani magong inana nga industry, especially in the politics, daghay mga sagol nga mga binuang, pero in your end makita man gud sa agi, you don't need to explain. Pero ito kamo na, let the output do the talking, of which dako kay tabang sa atong katawhan, sa atong syudad gud mismo. Salamat gid na tanan anak kay Mayor.
si Mayor Xiao, as much as possible, kung pwede, everybody is safe. Everybody is safe. Yes, praise God. Ma'am, and also, upon those installations, would you confidently say nga naagi significant impact ana sa tong syudad? Kahit some would say nga, patik-atik naman na, gagasto-gasto lang na, nabanay na buhat, inana. But in your end, in your studies, or in your kanang specific yun nga data, was there a significant change or impact anang inyong project? Yes. Let's say, for example, kanang mga uban nga vehicular accident, takay balo nga walay pulis, then makuha sa CCTV. So, itawag din na sa command center dito sa AMOA for report. Then, ang pulis, makakita na din, makaresponde din ta. Ba? Oh. Dako kay Taban nagtabang. na kay tag nahimo nga mga ingon ana. At the So, same time, di na siya for public display lang, ha? dili na siya for public display. That's why Okay. kanang atong command center medyo taas lang pod ang confidentiality. When you go there, you cannot take pictures kay Of course. ano man. Part ginas protocol. Part Oo. niya sa protocol. And also, ma'am, nga kani karon nga na come up na nato ni sa imuhang pagka-head sa DRRMO. Nakagisudlan ron nga sa fiesta nga medyo dako-dako na pud nga Yes. responsibility. And this is mo gini ang episode is all about. Nag-build ta sa imong kuan mga kaniadto, and then it so happen nga diri ta magdugay aning pagastoryaner. You are the EMB chairman of the 2025 Diandi Festival. Ma'am, nganong naabot man kani? Kasi meaning sa EMB, Executive Management Board, the chairperson, the chairman, the overall, siya ang nag-aproba, siya ang nag-conceptualize ani tanan. Gikan sa DRRMO nga dako kay nga responsibility ni sulod na po kag dako kaayo. And ma'am, to think na ikaw ang gihatagan og blessing ni Mayor ani nga responsibility, then there must be something in you nga nakita niya. Di po ko kasultihan ano kay pasalamat si Mayor Magyud ang Mayor has nag-appoint. this Yes. trust, so much trust to you, ma'am. So, siguro it's about time na kanang dili man gud kada fiesta lahi man gud ang chairman. First time ni nimo. First time nako ni. Okay. So lahi ang chairman. Siguro si Mayor ningon sa nga testingan na panunit na si Armin basig ingon ana ba. Okay. I really don't know the reason behind this. Pero basig Pero you kaya accepted the challenge. i-accept na lang nato ang challenge kay who am I to Mayor na gud ang Mayor na biya ang nag So, kung si Mayor na-assess niya, then there must be... So, all you have to do is do your thing, no? Do your best. Trabaho na lang yun ta. Oo. At the same time, accept the challenge. Yes. But then, karon nga year, being the chairperson of EMB, nag-create ta og technical working group. Ang technical working group is composed of a lawyer in the presence of Attorney Rain Angas. Okay. Of course, ang atong City Tourism Officer, si Miss Hana Padilla. And then sa finance, we have Miss Rose Shalana. Then other matters like sa Mugna and other coordination, we have Mr. Bong Kapitan. And then ang vice chair nako sa AMB, si Miss Grace Salibas and me. So there's the 6 of us. So everything sa pag-arrange or pag-decide for the EMB, it's always a deliberation of the technical working group. It doesn't mean nga I'm the chairperson, ako lang mag-decide. It's a collaboration of the members of Nice. the technical working group. So, daghan mo nagtabang. Daghan mi magstorya, yes. And speaking of which, unsa man atong i-look forward for this year's Diandi Festival? Well, this year, a while ago, nanawag ko ni Miss Hana Padilla, ang atong City Tourism Officer. Nangutana ko sa iyaha, we have 105 events. 105. Yes. Kadaghan ba di ka na, ma'am? Dagan kayo. From August 29 to September 29. Ang atong opening salvo will be on August 29. August 29. Yes. Sa August 29, we'll start with a press con. And then in the afternoon, we will have the program. Short program lang. And then for the opening, we have a concert Wow. with Michael Pangilinan. Wow, Manila artist. Yes, that would be in Anahaw Amphitheater. Free. Free. Yes. Inanang iligan ang grabe no, free. Kay ma'am, kaning atong panagtipo, kaning atong gi-celebrate sa
karon ato agud ning istoryahan what is the significance aning ato ang nganong ang iligan mugasto man og dako para aning selebrasyon sa Dihandi. Actually, dili man siguro gyud ingon nga mo gasto tag dako no. Ever since we always pay patron Senior San Miguel. Okay. This year's theme is panaghiusa sa kultura. Panaghiusa sa kultura. Panaghiusa sa kultura, pagpadayon sa tradisyon. Mm. We are celebrating the feast of Senior San Miguel. This ever since immemorial sa Iligan. Yes, ma'am. So, siguro it's payback time, no? Nga we celebrate this month-long celebration. Yes, from August 29 to September 29. Wow. And ma'am, iklaro gyud ninyo ka kani atong celebration is not just for mga Kristiyano. No. Because Iligan diverse kay nga culture, Yes. di ba? So tell us more that to our Muslim brothers, to our other nga mga kanabitong mga lain nga mga pagtuo nga kita is as a unity nga panaghiusag inyo manggong sa inyo manggong mga information campaign drive giklaro gyud ninyo diri nga even na ay mga events dito nga dedicated for our Muslim brothers na sila Yes. mga specific. So Yes. ma'am, enlighten us about that. I'll go back to the theme, no? Panaghiusa. Panaghiusa sa kultura, pagpadayon sa tradisyon. Yes. Our fiesta, lately, marag few years ago, ginganda na siya, Diandi Festival. Oo. I can remember when I was in college, nakasayaw ko ana sa gawa sa simbahan. Because Diandi actually is a worship dance. Okay. Unique man ang culture sa Iligan, sa Pilipinas. Because it's the only place in the Philippines na non-Catholics, Muslim, and Tanan. Lumads Oo. nagsayaw sa gawas sa katedral during pagpakanaog ga-worship ni Senior San Miguel. That's the Diandi. Ang Diandi actually is a worship dance. Okay. So, meaning, ang atong try people man gud ang Iligan. So, kaning atong Muslim Maranao actually. Maranao brothers and our Lumad, Dahigaunon, ga-worship ni kay Senior San Miguel Okay. sa pagpakanaog. So, makita nimo ang respect nila sa kay Senior San Miguel. So, karon nga year, since we want to continue the tradition, natay komedya. Komedya is the history, the battle of Senior San Miguel. Okay. Yes. So, it's about time siguro we will go back to that para makaibaluning mga generation alpha unsay meaning gyud sa pista nganong ka pista ta nganong naay Diandi nga kanang atong street dancing nga gaaway si Senior San Miguel og ang gitawag nato giawa. Di ba? Okay. So at the same time naapod tay taming ni Senior San Miguel. How unsa na siya ka significant ang iyang taming, no? Dayo naapod tay mga Maranao nga activities like sa kaning mga oker-oker. Yes, painting exhibit. Yes, naapod ta ana para ato pong ipakita nga dili lang gyud ta ingon nga Katoliko lang, higaunon lang. Oh. We also Ma'am, the acknowledge our Muslim brothers. Yes, importante ka ay Try people manggunda. Unique kaayo ang culture sa Iligan. No? sa Iligan. All these things, and then we have also Lantaw, wherein it's a cultural show. Naagya po na siya storyline. Wow. Aside from the usual activities that we do during Fiesta, we have Miss Iligan, we have the street dancing, Street dancing. and everything, daghan. Ma'am, as a chairman kanang daghan man gyud tag i-look forward ani kay siguro 109 events. 105. 105. I'm Yes. sorry. Kani nga mga events karon nga ato ang gihanay para sa ato. Daghan man gud siya nagpangutana nga kanang unsaon pud namo nga maka-propose mi nga like kanang naapod unta mi gusto nga maikaambag sa atong syudad nga event nga makatabang or makapabibo pod. Kay usahay man gud ma'am, nay mga storya nga katurang mga suod ang maprubahan, mga inana dili na tinuod. Because ang tinuod ma'am is kung ikaw na ay sakto nga like for example platform or kanang event nga imong ilatag diha. Naay kamo ang board nga mo approve ana. Yes. Ma'am, isultiya ira gud atong mga katawhan ma'am nga naay proper ani nga quorum diin nga nagkatipok mo sa pag-aproba ani paong programa.
Actually, dili man gyud ingon nga naatay gipaboran, no? Yes, yes. Nag-set kita og deadline Mhm. for the submission of May proposal. mga requirements, no? And then the requirements, July 11. Uh-huh. And then, gi-move pagani, pagani na to gamay. Uh-huh. So, katong nakasubmit within the deadline, Mhm. maura po to among gikuan kay gi-consider. Kay lisod magug kaayo nga magsigitag dawat last minute, limitado man gud atong budget. Kani mo ni technical meeting? Kani mo ni Yes, time? yes. When was this, ma'am? This Mga was July, June? July. Okay. So, prior, dugay-dugay pag preparasyon, no? Dugay. This was July. Pero gi-announce ni nato, ma'am. Yes, gi-announce nato ni sa page. Mm-mm. Daghan announcement nga atong gihimo ang City Tourism Office ang in charge, sila man ang secretariat. Mm-mm. Ang ato ani nga this is the time nga naghatag na ta og kinsa tong nakapasar Okay. sa proposal. Mga proposal. Yes. So, ma'am, by this, at least, no, for the information of everybody, what are those requirements? No, katong bitong murag nakahinungdan nga napilian ni nimo kay para the next time around nanabitaw sila katong mga uban pud nga organization nga okay para di ay maaprubahan ni mo ni mga kailangan i-meet nato. Okay. Mga criteria ni mo. Number 1 is iklaro lang po ninyo ang unsa gyud ka significant ang event. Yes. Kaduha, wala man ta namili nga gitan-aw nato ang proponent but among gitan-aw ang impact sa event nga ilang buhaton. Dako kay na siya kung ano Oo, kay oo. kung muhaom ba pud sa Yes. ang imong tumong. So, at the same time, you have also to follow the requirements. Naana siya sa tourism office and then you have to submit before the deadline. Kana gyud. Kay dili man pwede nga after deadline dawaton gyapon namo kay in fairness katong ni submit before the deadline. Okay. Ato gyapon na i-consider. So kung ni submit ka after the deadline, then you will be the last priority if ever ma-consider sila. Okay. Oo. Pero klaro-klaro, ma'am, no, nga hatagan og chance tanan. Pero provided nga mo follow ta sa protocol. Yes. Kay daghan man gud sad uban nag feeling gani nako kaning nagreklamo na reject katuning late. Late. No, most probably, no? Dayon, Most likely. musulti magud sila nga kada tuig naman gud mi. Mm. Yes, pero naa magud tay deadline. Okay. Ana ba? At least klaro. Gi-assume nila nga Oo. every year na sila gakuan then dili na mo ma-consider kay beyond deadline naman sila ni submit. Wow, klaro na siya. Klaro kana gyud ang number 1 Within time, gyud. within the due date lang Date, gyud sila. So, mo na importante. At least ba next time around, kay para walay mahay. Kay as much as possible, the government would support that. Especially makatabang sa ato ang Mangita mig paagi Oo. para makasuporta. pabibo sa atong mga kwan. Ma'am, and gamay lang na kanang murag insights with regards to this, like how do you support sa budgeting? So, na 100% good or depende sa Depende sa ilahang activity. Okay. When you say depende, ma'am, what's the priority of you as the board, as the chairman of the board nga murag hatagan gyud ninyo, murag bitaw kani dako gid nig budget ani nila. Kanang the usual LGU activities mugin ang isa, Okay. no? Like the street dancing, Kaya mga main highlights. main gyud. highlights, yes. So, those are among the good main LGU. Pero Street dili dancing. pa gani na tanan i-fund sa iligan. Okay. Medyo dako-dako lang sila. Pero Oo. kana yung gitawag ginatog highlights during the annual fiesta celebration. Medyo dako gid ang mahatag nato sa ila. Okay. Inana na siya. So, dili na siya with regards to kinsay mas lakas diri or inana. Wala Okay, na siya. we should remove that connotation. Kana bitong Yes. naay mga inana bang lakas man good may nani. Yeah. Naamoy gi-follow gid nga protocol. Yes. Like, for example, kani highlights ni these are specific budgets for them and so on and so. And then the technical working group really discuss everything. Just to be clear ha, unom mo kabuok. Unom mi ma'am. kabuok, Mga- mag-discuss yan, Lahi-lahi na nga field. Yes. Na sa finance, na attorney, and then yes, ikaw nga yes. as chairman of the Ako board. as chairman, maminaw sa ako sa ila, then that's the time nga. Yes, nana gid ang leader. Oo. Maminaw Dili- gid. dili sa Dili kumo, na nga himo. diretso. Oo, sila sa mag-discuss and then maminaw ko sa ila and then mayong tanaw na to kung unsay maayo. Okay, sige, that's good. Yes. Ana lang ko. Wow. So dili gid ingon nga isa lang. Yes, ma'am. No. And kanina kaning imong pagdawat aning responsibilidad sa naingon ko pa dili nilalim. Dili gid lalim.
So far, ma'am, what are the biggest challenges you've encountered? Wala pa kayo na naabot ha, pero ang problema nag-una na, di ba? Being the EMB chairperson, Oo. budget. Simple na kagtuwag ba? Budget yun. Una, gina. Kay, yes. Yes. Lisod kayo maulawan ta. And then at the same time, we make it a point during the meeting with all the katong na-approve na nga proposal, we will ask them to sign a contract with us. And then those contract will be notarized. And then one of the provisions of the contract is they must liquidate. Liquidate. Okay, tell us more about that. They must liquidate 15 days after their event. Mas kuha naman, para transparent. Yes. This time, we are trying to impose the transparency and accountability of the proponent to liquidate. Ma'am, isa ni sa kanabitong the best na step nga inyong gibuhat. Yes. Kay daghan ka ayog storya. It's included in the contract. When they sign the contract, it means they agree with the provisions of the EMB. It's not only me, kay ako chairperson raman ko, naglingkod raman ko, no? The board na they agree that they have to liquidate 15 days after their event. Ma'am, sa una ba dili ka liquidate? I cannot answer that one. Okay. I was not there, no? Oh, but in your end, you make sure nga na liquidation. Yes, it has to be liquidated before the end of 2025. So at Kinahanglan by the end of 2025, naanami technique kanang terminal report, and then kung pwede fully liquidated na tanan. Which is good, ma'am. Kay dako kay na siya bitaw nga kanang makita sa katawan ang salig ba. And you have the accountability pod nga uy mo gid ni. And then transparency is very important. Yes. Especially nga involving money. Yes. So dako kayo ni siya nga kahimuan nga inyo magiding giklaro pod sa page, no. Nabasa nako karon non-liquidation actual to non-participation. Yes. Praise God. So, Kay na mga inani nga kuan. Kung mugawas na siya next year, automatically, you will be disqualified not to participate. So kailangan ang pinga nato ang Pinga salig. nato ang salig sa gobyerno, nga gitagaan mong suporta kay Yes. lisod man kog kayo kay we cannot say nga kwarta man na sa gobyerno. That's people's money. Every one of us contributes to the people's money. Kay Ayo, ma'am. the mere fact nga mupalit ka og tubig, nag-contribute na ka kasi naaman na ibat, Yes. di ba? Atuan ni tanan na Atuan kinabangay ni tanan. So isa na siya nga among giklaro Yes. sa sa board gid mismo. It's a common agreement with the board. And speaking of which, on July 24, katong inyong mga meeting sa katong sa deadline, there was initially 79 events. Yes, And then 24. nahimong 105. 105. Ngano man ni ma'am? Usa man ni mga late ning uban ani? Still Actually, nakapadayon. there are events nga nagpa-calendar lang, not funded by the LGU. Nagpa-calendar lang. Nagpa-calendar. Okay. So mo nang gi-recognize ninyo sila. I-recognize po nato sila. Okay. Kay contribution po na nila. But in terms of budgeting, once nga off deadline, wala na gid nga. Wala na. So mo na klaro-klaro. Yes, yes. So kaning nga dugang karon for the calendar purposes Yes. lang nga ma-recognize po. Yes, yes. Okay. So katong mga if ever nga, di ba August pa man karon, nagid na yung mga ulahingaw, pwede pa mi mo apas ana. Giklaro ni ma'am nga pwede mo for calendar siguro pero For calendar. in terms of budget concerns, medyo labo na gid na siya. Yes. Pero the next time around, kung naay gusto mo appeal puhon nga mo gusto ta makatabang mo na mo yung mga events, at least be on time or ahead of time para walay mahay. Yes. So mo na siya. So sa katong mga kaigsuonan nato o mga higala nato bitaw nga medyo nang luod kay mauni mauna, at least giklaro. Yes. Giklaro ni Ma'am Armin nga naagi specific time ani. Welcome ang tanan, no? Dili na pasabot regardless of any political affiliations or man ka welcome gid na. Welcome. Wala kaga walay gihunahunaan na nga kuan ang as long as nata sa time and then ma-present nimo og tarong. Yes. Ang imuhang mga kuan kay syempre i-check pud na nila kung significant nga makatabang ug makasuporta sa ato ang nagtibok. And ma'am, finally no we're down sa ato ang
kaning exciting part wherein sa 105 events, siguro you can think of 5 to 8 events nga mura bitaw imog yung ipasigarbo karon nato nga to look forward ani nila, ma'am. Kay especially ikaw nga na as a chairman, naagid kay mga highlights ani nga need nato gyud kay not to be biased of course, but ang ato naamang gyud tay mahulog na, for the lack of better word, nga mga kanang LGU gyud nga mga puan gyud ni bagi hatagan gyud ni bilis LGU like street dancing and among those. And of course, ma'am, katong mga dagkong budget nato kay kanang Manila artist, ang uban taon magpabayad biya, pero sa Iligan libre. Ma'am, istorya ning mga highlights before ta conclude ani atong programa. Okay. Number 1 is, of course, ang atong street dancing, no? Of course. Oo. Si Mayor will make an announcement later. Mhm. We have the street dancing. Of course, ang Miss Iligan. Miss Iligan. No, Miss Iligan. Mhm. And siguro walay budget, pero tagaan natog panahon ang pagpakanaog to make it solemn. Respeto ang at pag-worship o pag ang sitawag na to ani kay Senior San Miguel. Sa pagpakanaog daghan kayong activity na ay di dance sa gawas. So makasabot na gid ta nganong musayaw ang mga tao sa gawas, no? Pagpakanaog. And then ang isa na-mention naman ako ang Miss Iligan, di ba? Then kaning mga cultural shows nato like Lantaw. Kanang Lantaw, it's a cultural show wherein na siya storyline about kasi when you say Lantaw, it's glimpse, no? Lantaw is a glimpse of our Iligan culture. Yes. So, pag mingon magugkag ingon ana, dili kay na makita sa mga tao nga kuan ra man na murag boring kay pag ingon kag artista dumugon man gyud, no? So, I'm also saying this nga mutan-aw pud ta sa Lantaw. Ba? No? Kaya significant yun. Naa na siya significant. Dapat kabalo po ta sa ato ang gisilibrar. Di ba? Mo gina siya ang murag gitan-aw nato sa ato ang tema karon, no? Pagpadayon sa tradisyon. Nice. Dayon kining komedya. Komedya. Yes, ang komedya, ang eskrima, kaning mga oker nga Maranao display nga sa Ethnic Center, visit the exhibit kay isa pod ni siya nga makapadani og makakita ta nga how rich is our culture. Yes. Aside from, of course, we have bamboo. Bamboo. Bamboo is expensive. Bamboo is coming to Iligan. Bamboo. Confirm. Yes, confirm. Gikan gud sa imo, ma'am. Wala na ni fake Bamboo news is coming to Iligan. When is that? September 28. September 28. Yes. Anahaw Amphitheater. Yes. It's for free. Free. Praise God. Free. Grabe yes. si Mayor Bunny. But i-stick to lang nato ang security. Of course, no? Magbutang tag mga nindot kaayo nga lead wall siguro sa kuan nga kung katong dili makakita sa ubos tan-aw na lang sa Yes. no? Okay. Napod si of course Michael Pangilinan, di ba? Opening salvo. Ang opening salvo is August 29. 29. May pinakauna, no? Pinakauna. Yes, September 1 will be the official opening of the Diandi. Mugna. Amugna. Dire sa kuan. Dire sa KCC Mall. KCC. Nakakitay mga fireworks, and for the first time naatay drone showing. Wow. Mangutana mo unsa man ang drone showing? Dito na lang mo tan-aw para makakita mo unsa gid ng drone showing. Katong pare sa Davao lagi nga mga letter mga first time ni mahitabo sa drone Iligan. show. Wow. Drone show. First time. Naatay fireworks, naatay drone show. Sa September 1 ni pohon. Ang drone show, dili pa ko ka-sure no kung kanusa, pero mag-announce lang ni para pero naana naagi na siya. Nice one. Yes. Sige ma'am, sa pagay mga excited na. Para gusto na lang siguro para makurat na lang sila. Okay. Okay. Naa si Kitchinadal nakadungog pug. Naapod si Kitchinadal sa September 20. September 20. Pagpakanaog. Free ni. Free gyapon. Wow. Michael Pangilinan, Manila artist, free. Opening Yes. salvo. Yes. Kitchinadal, another Manila artist, free gihapon. Yes. Anahaw Amphitheater. Yes. And then, of course, the Bamboo. highlight na gyud ang Bisperas, 28. 28. Bamboo. Bamboo is coming to. Live sa kuan. Yes. Wow. And, ma'am, uban nga mga artist, mangutana man gud sila anong naado bayad, paki-explain ra gud ma'am nga lahi ang kanang kadalana. mga artist nga Sa Cup of naibayad. Joe, sa pato. Cup of Joe,
ang organizer ana katong sa dance track. Oo, giapil lang sa calendar of event. Ikalandar lang na namo. So dili na siya LGU. Oo, dili ta kabuot ana Dili kay ta ilaha kabuot pod sa na. ila. Okay. Yes. So mo na siya. Kana lang highlights, katong highlights nga kung gisulti, mao to siyang sa LGU. Wow. Yes. So tinuod gyud ay itong imingon ma'am nga dapat gyud ta ma-excited. Dapat kita ma-excited. But the very important message ma'am nga akong nakuha sa imo aside sa aning mga of course pahalipay, importante nga mahibaw po ka sa kultura nato. Yes. Dili lang kay sige ra kag party diha. Ilang kag party. No, at least kay kabalo ka unsap di para ni ahatanan. And I believe yun nga daghang tag nakatunan karon gikan sa imong kinabuhi ma'am and most especially sa ato ang mga umaabot nga events sa Yes. DND Festival. Ah. So in behalf of the entire team, the production team of One Hour Talk and SciTech DMS, ma'am, we are so blessed and honored to have you. Thank you so much. Thank you so much. And Daghang salamat kaayo. Yes. This is the first time na giingon ani ko kay dili mo ko anad ani god. gani, no, you're working behind the scene. Naragid ko diya naglingkod sa likod. Oo. Pero as I have told you, ma'am, there are people who look up to you. And I believe and understand nga, pinaagi ani nga platform, daghang kag na-inspire. Salamat. Kanalabit ang pagtrabaho, ma'am, kanigido kaning working without kanabit expecting any recognition or just work. Yes, yes. Kay kabalo magud ka nga kanang gatrabaho ka para sa Ginoo, para sa imong kaugalingon, para sa katawhan, para kang mayor, and solve na kaana. Yes, of course the bottom line of everything is the mayor has a very good heart and God, he praise deserves to be served with full heart also. Praise God, ma'am. Yes. Masalamaton ka ita sa atong dakbayan sa Iligan nga nasa tay amahan nga Oo. dako kaayo og compassion sa iyang mga katawhan. Yes, yes. And also, speaking of compassion, mapasalamaton kay taani atong sponsor, no? Kaning Amlan Yes. Purified Water. Di ba major sponsor po? Major Sa sponsor, DND? Amlan, yes. Amlan, Thank sa you. DND Festival nato, and in fact, there is ato ang mga kalihukan sa One Hour Talk. Kuya Jeffrey Saldivar, thank you so much. Grabe ka generous ni nga company gyud. Thank you kaayo, Kuya Jeffrey. And of course, ang grateful Prince. Grabe po ang ilang suporta nato kay wala ko kaning manta nan monetize man nga programa pero naay mga company and brands nga mutabang willingly para sa ato mo nang pasalamaton kaayo mi sa among mga sticker prints, sa among mga uniforms, sa among mga hoodies. Grateful Prince, salamat sa inyong grasya nga inyong gihatag kanamo. And once again, in behalf of my team nga naa dira sa likod, di gid ni mamugna ma'am kung wala gid ilang tabang. And above all else, ang atong Ginoo nga nagpaluyo gyud ani. Amen. Mapasalamaton kay ita ani nga platform diin makahimamata og mga sama nimo nga successful nga tao sa imong respective nga field, ma'am. And thank you so much, you imparted the knowledge, the experience of course nga naghatag og inspiration and motivation especially sa atong mga young people who aspires to become like you soon. Thank you. To God be all the glory, and once again ako ang yuning Bisayon nga ang tanan dungog ug himaya sa Ginoo lamang. Thank you and God bless you all.